Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates! PBA, bakit umatras sa Basketball Champion League Asia? Ang player na pinakamalaki ang magiging trabaho sa Barangay Ginebra pagpasok ng PBA Playoffs. Sa ngayon nga mga chong, ay isang laro na lang ang natitira para sa Barangay Ginebra ngayong elimination round bago sila pumasok ng quarterfinals. Pero ngayon pa nga lang ay todo na ang preparation na ginagawa ngayon ng kupunan ni Coach Tim Cone. 2 to 3 times a day na nga sila kung mag-practice dahil sa dami ng adjustment na ini-implement ni Coach Tim sa kanyang kupunan bilang preparation sa quarterfinals. Pero meron niyang isang player, si Coach Tim Cone, na pinaka malaki ang magiging trabaho pagpasok ng PBA Playoffs. At yan nga'y walang iba kundi itong kanilang bulldozer big man na si Christian Stan Hardinger. Ngayong All-Filipino Conference nga mga chong, ay itong si Stan ang pinaka-consistent hindi lang sa Barangay Ginebra kundi sa lahat ng koponan ngayong komperensya. Nag-average nga ito ng 20 points per game, 11.3 rebounds at 4.9 assists per game. Si Stan nga ang isa sa pinaka-dominanteng big man ngayong Philippine Cup. Ito nga yung pinaka-sinasandalan ng Barangay Ginebra sa loob ng painted area at madali nga lang binubulldozer ni Stan ng depensa. Dahil last conference, mga import ang kanyang kabantayan, kaya naman madali lang para kay Stan ang All-Filipino Conference dahil iilan lang yung kayang sumabay sa kanya sa shaded lane. At sa paparating nga na PBA Playoffs ay itong si Stan ang may pinaka malaking trabaho ang gagampanan para sa kanyang kupunan dahil siya nga yung pinaka sasandalan ni Coach Tim na big man. Ay naman mismo sa naging latest interview nitong si Christian Stan Hardinger na sa quarterfinals nga daw talaga magsisimula ang tunay na laro. Kung ano raw yung kanyang naging performance sa elimination round ay kailangan niya pa nga raw doblehin dahil nag-elevate nga raw ang performance ng lahat ng kupunan pagpasok ng PBA Playoffs. Kahit nga napakaganda ng inilalaro ni Christian Stan Hardinger ngayong All-Filipino Conference ay hindi nga ito nagkakampante. Tuloy-tuloy nga raw yung kanyang conditioning para manatiling consistent ang kanyang performance. Gutom pa nga rin ito na mas i-improve pa ang kanyang laro at nakukulangan pa talaga sa kanyang ipinakita these past few games. Ayon nga sa mga source, ay ilan raw sa mga plays na ilalabas ng Ginebra pagpasok ng PBA Playoffs ay nakadisenyo kay Christian Stan Hardinger. Focus nga rin daw ang Barangay Ginebra na i-improve ang kanilang outside shooting. At once nga raw na mas maging threat yung mga outside gunner ng Ginebra ay mas mapapadali ang trabaho kay Christian Stan Hardinger dahil mas magkakaroon nga ito ng espasyo sa loob ng painted area. At yan nga ang pinaplano ng Barangay Ginebra coaching staff dahil once nga raw na lumuwag yung espasyo ni Christian Stan Hardinger ay mas malaki raw ang chance na madodomina nito ang laro. Para sa akin mga chong, ay expected ko na talaga na si Christian Stan Hardinger ang pinaka magi-step up sa Barangay Ginebra pagpasok ng PBA Playoffs. Sa elimination round pa nga lang ay wala nang makapigil sa kanya sa loob ng painted area. Ano pa kaya kapag nag-double effort na ito at mas nag-rage sa ilalim? Kaya mas mahirap itong mapigilan. Kung ang Ginebra ay naghahanda na sa paparating na PBA Playoffs, ay umatras na itong PBA sa paparating na Basketball Champion League Asia. Kahapon nga mga chong ay inanunsyo na mismo ng PBA na magbe-beg off sila na mag-participate sa inaugural Basketball Champions League Asia. Mismong si Commissioner Willie Marshall ang nag-anunsyo niyan at ang sinasabi nitong dahilan
kung bakit hindi muna magpa-participate ang PBA sa nasabing tournament ay masyado pa nga raw busy ang schedule ng PBA. Tutukan natin si Kume Marshall sa report ng The Tiebreaker Times, and I quote, "Hindi pa tayo masyadong nakaka-recover mula sa nakaraang taon. Nakiusap tayo sa FIBA. Naintindihan naman nila." Kung matatandaan nyo mga chong, ay naging busy talaga ang PBA matapos nilang mag-giveaway sa kakatapos lang na FIBA World Cup. Imbes na 3 conference ay ginawa lang nilang 2. At the same time ay binago nga nila ang schedule kung saan inuna nila ang Governors Cup kung saan sasali sana ulit ang Bay Area, which is hindi naman nangyari. At patuloy pa nga rin na magiging busy ang PBA dahil sa kanilang commitment sa Gilas program sa darating na Olympic Qualifying Tournament. Kaya naman, nagdesisyon nga raw ang PBA na hindi muna sila magpa-participate sa paparating na Basketball Champions League Asia. Isa nga lang ang ibig sabihin niyan mga chong, ay hindi natin makikita si Justin Brownlee na maglalaro sa Pelita Jaya kontra sa PBA teams. At hindi rin naman sigurado yan dahil babalik na si Brownlee sa Barangay Ginebra. Nilinaw naman ni Kume Marshall na ngayong taon lang sila hindi magpa-participate sa Basketball Champions League Asia. Next year nga raw ay magpa-participate na ang PBA once na makaluwag-luwag na ang kanilang schedule. Para sa akin mga chong, ay okay lang naman na hindi muna mag-participate ang PBA sa BCL Asia dahil maraming ang priority ang PBA gaya na lang ng ating national team na Gilas Pilipinas.